nagmukha daw mga ipokrito at mga walang alam itong minority senators na nag-walkout kahapon. Ito po muli si Attorney Michael Operario. Pag-usapan natin yan. Bakit nagmukhang parang mga ipokrito itong mga sina Kiko Pangilinan, sila Erwin Tulfo at ang lahat pa ng miyembro ng minorya sa kanilang pag-walkout dahil di umano sa pagpipilit ng majority na magpasa ng resolusyon na papayagan ang mga senador na mag-join sa plenary, sa session ng Senado sa pamamagitan ng video conferencing. Well, nadinig natin yung salita ni Mig Zubiri. This is a travesty of our rules. Si Erwin Tulfo naman, wag nyo kaming lokohin. Journalist ako. Ayan. At si Pangilinan, ganun din. This is a violation of our rules. Well, ang nakakatawa dyan, noong 2021, na nakakulong si Senator Leila de Lima, nag-propose sila ng resolution, yung resolution number 658 in the 18th Congress, para payagan si Senator Leila de Lima na nakakulong noon sa Bikutan na sumali sa session, sa mga committee meeting sa pamamagitan ng video conferencing. Alam niyo kung sino mga proponent ng resolution na yon? Si Senator Drilon, si Ontiveros, si Pangilinan, at saka si Ralph Recto. At ang mga iba pa na nasa Senado nung panahon na yon ay si Mig Zubiri na nahalal noong 2016. Kaya parang nagtatanga-tangahan sila na parang bago ito, hindi ito kailanman nangyari. They were the ones who proposed it in 2021, except si Mig Zubiri because he was still part of the Duterte bloc noon. Kaya nandito pa siya sa majority. This was the proposal of the minority noon, sina Drilon, Ontiveros, Pangilinan, and Recto. However, ito ay na-refer lamang sa committee. Although hindi ito napagbigyan, and yet alam nila na ito ay pwedeng i-propose kagaya ng ginawa nila. At itong sila Kiko Pangilinan na para bang shock na ipinopropose ito sa Senado sa kasalukuyan, parang ang iksi ng kanilang memorya, because Senator De Lima was in prison also at that time. Kahit nasabihin pa na that was pandemic season, she was in prison at that time. And the reason na kaya sila mag-video conference, kaya nagpasa sila ng ganung resolution, specifically for Senator Leila de Lima, so that makaka-participate siya doon sa plenary, gayong siya ay nasa loob ng kulungan. Di ba? Pareho-pareho ito na sinasabi ni Senator Tulfo na kaya daw ipinapasa ito para daw makaboto yung mga posibleng mga maikulong. Hindi pa nga kinukulong, nauuna na siya, So, ganun din po ang sitwasyon kay Senator De Lima noon. Yan din ang proposal. Bakit noon? Wala kayong mga kibo at kayo pa nga nag-propose yan. Ngayon, kala nyo parang for the first time nadinig nyo yung ganitong klase ng proposal. Dito, kitang-kita nyo yung kaipokrituhan ng sistema. At sinasabi nitong si Senator Tulfo, magpakatotoo tayo, ganito lang ikayan, dahil may balita na makukulong yung dalawang senador, parang gusto niya, real talk, ito yan, para dun sa mga makukulong yan. Ito na lang real talk sa'yo, Mr. Tulfo. Ikaw, hindi ka naman dapat nakaupo dyan. There has been several challenges to your qualification as a senator, more specifically on your citizenship, na hindi naman napag-usapan o na-dispose of on the merits nitong COMELEC if you're really a citizen of the Philippines qualified for this position. Kasi lumalabas doon sa mga aligasyon ng mga complainant laban sa iyo na ikaw ay nag-acquire ng American citizenship and even joined the U.S. Armed Forces, I think through the Navy, by using a fake name. So it was a false identity, or you use a different name para makakuha ka ng American citizenship. However, of course, dahil ikaw ay nakaalyado ngayon sa administrasyon, COMELEC came to the rescue and the disqualification case against you was dismissed. And yet, eto, buhay pa rin ang usapin na yan. Ikaw nga ba ay totoong Filipino citizen? Dapat nga ikaw ang habulin ng Amerika for falsifying yung records nila.
Real talk lang naman yan, Mr. Tulfo. Another real talk is the flood control. Ano? Kung bubuksan itong flood control, masaya ka ba? Totoo niyan, ang minorya ay gusto na pigilan itong usapin dito sa flood control. At yan ang pinipigilan nila, na mabuksan itong anumang diskusyon tungkol dito sa flood control. Itong walkout na to, this is just another means of delaying yung mga proceedings na yan. But in doing so, pati yung impeachment madidelay. Sabihin nila, hindi nila kasalanan. Well, madelay man yan o hindi, the fact of the matter is talo na yung impeachment na yan. It is a dead issue. They will never win the impeachment case against Sara Duterte. So, lipat sila sa ibang mga controversy. So, all of this naman nangyayari sa Senado, this is all but a charade and a demonstration kung gaano ka-ipokrito itong liderato ng minorya sa kasalukuyan. Ang totoo niyan, kaya kayo nagagalit is if this resolution will be approved, again, mawawalan ng saysay yung plano ninyo. The plan is, hulihin yung mga nandito sa majority para hindi na sila makaboto. Pero kung kahit na hulihin makakaboto pala, the plan will be thwarted. So that is as simple as that. Sa totoo lang, di ba? Real talk, Mr. Senator Erwin Tulfo. Yan ang katotohanan na nasa isip at nasa puso ng maraming mga Pilipino. So, kung sinasabi nyo huwag tayong maglokohan, di huwag tayong maglokohan. Huwag na rin kayong mag-asta-asta dyan. Nakala nyo, you are offended by what is happening in our country. Because you're not. Masaya kayo na mayroong maraming ninanakaw na pera sa lipunan kasi wala kayong ginagawa at wala kayong anumang pagkilos para masolusyonan ang issue ng korupsyon at yung mga mali-maletang pera. Tama yung sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Masaya ka ba kapag binuksan itong Senate Blue Ribbon Committee at pagkatapos doon sa investigasyon nilalabas na ang pangalan mo ay kasama doon sa mga binabanggit na nadeliberan ng maleta? Di ba hindi? Real talk lang, ika. But kaming lahat, kaming mga Pilipino, kaming lahat ng mga iskumbro, hindi nyo na kami maluloko. Alam namin kung ano nangyayari. At darating ang panahon, sasagad ang pikon ng sambayan ng Pilipino sa inyo. Kasi kaming lahat patuloy na nagmamasid sa inyo, nakikilahok at nagsisipag-aral. Kasi mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.